Sige po, tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. Saliksikin po natin ang ating mga puso. Hayaan po nating malayang kumilos ang banal na Espiritu sa umagang ito sa ating mga buhay. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah! Tunay nga po na ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Nararapat ka lang, Panginoon, na papaburihan. Nararapat ka lang, Panginoon, na sambahin. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na patuloy na sumasama, patuloy na nananahan, Panginoon, sa bawat individual sa amin, O Diyos. Lord, hayaan, Panginoon, sa umagang ito, O God, na ibalik namin ang aming pagpuri, ang aming pagsamba sa iyo, O God. Ano man ang mga bigatin, problema, pinagdadaanan ng aming mga buhay, isinusuko namin sa iyo, O Diyos. Yes, O God. May gagawin ka, Panginoon, sa umagang ito, O God. Hallelujah. May gagawin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. In Jesus' name. Hindi ka patapos, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya patuloy naming ibinibigay ang tiwala. Isinasangguni namin, Panginoon, ang lahat ng plano mo, ang lahat ng layunin mo sa aming mga buhay, dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy na sasambahin, pupurihin, lululhatiin. Salamat, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, sa simula at katapusan ng gawain ito, O Diyos, ang iyong tanging pangalan, ang makapangyarihang pangalang Hesus, ang tanging may taas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon. Sinasamba po namin, O Diyos. At hindi kami magsasawang sabihin sa iyo na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming Panginoon, ang tanging tagapagligtas ng aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat individual, Panginoon, na anak mo narito. Katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga panalangin, maging, Panginoon, ang kanilang mga ibigatin, O Diyos. Ano mang ito, ang mga pasading ito, O God, sa iyo ay may katugunan. Salamat po, dakilang Diyos. Itinataas po namin, Panginoon, sa umagang ito, sa aming gawain ito, O Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa buhay ng mga kabataan natin o mga aba na tatawagin natin sila. Mga bulinggit. Isa pong kagalakan yung makita po yung ating mga susunod na henerasyon na sa kanilang murang edad ay nandoon, nagpapagamit sila sa ating Panginoon. At salamat din sa buhay ng kanilang mga magulang. Dahil kung hindi po sila ginagabayan ng kanilang magulang, wala po. Baka wala silang ginagawa, kundi maglaro lang ng ML o ano pa man yan. Kaya
Proud po tayo sa mga magulang ng mga batang ginagamit po ng ating Panginoon. So sa umagang ito po naman po ay samahan niyo po ako sa ating pong pagbulay-bulayan. Sana'y bigyan tayo ng kaunawaan ng Santong Espiritu kung ano man po ang kanyang nais parating sa atin, mapangyari po ang kanyang kalooban. Sa umaga po ito ay dadalhin po tayo ng isang mensahe na kung saan ay isang pangkaraniwan lamang bilang isang buhay Kristiyano. Bagamat ito'y masabi nating pangkaraniwan, alam po natin ang salita ng Panginoon ay kasing talas ng dalawang talim ng espada na maaring hatiin o hiwain ang anumang tigas ng ating puso. Dahil po ang Espiritu ng Panginoon at ang Sangkang Salita ay makapangyarihan. So amin po. So ating pong pag-usapan ngayon ay aking pong pamagatang itong The Good God Required. Alam po natin sa ating paglakad sa mundong ito ay napakarami nating mga requirements. Di ba? Minsan sa Pilipinas, o pagkuha mo lang ng passport, kailangan mo ng isang ID. Paano kung wala kang ID? Anong gagawin mo? Saan ka mapupunta? Sa buhay na ito ay mayroon talagang requirements. Ganon rin po ang paglakad natin sa ating pananampalataya. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lang yung pakuya-kuya-kuy ka dyan. Pag Sabado, maaga kang babangon, magkakape. May requirements po ang Panginoon sa bawat sumusunod at tinatawag na kanyang mga anak. Sige po, buksan po natin ang aklat ng Mikas o Micah. Ating pong basahin ang kanyang salita. Ang sabi po doon ay, "With what shall I come before the Lord and bow down before the exalt God? Shall I come before with burnt offering with calf 8 years old?" Sabi sa Tagalog, ano ba ang dapat kong dalhin sa pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon? At bilang handog na isusunog sa kanyang harapan. Verse 7, pakitaas nga po. "Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 river of olive oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, and the fruit of my body for the sins of my soul?" Sabi nun, nalulugod ba? Kaya kung hadlugan ko ng libu-libong tupa, umaapaw na langis ng olibo, ihandog ko ang kanya, ang aking aking panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking kasalanan. Ito po yung katanungan ng bayang Israel na kung saan ay ito ay sinulat ni Micah. At sa verse 8 po, ay doon po itinugon ni Yahweh
kung ano ba ang kailangan gawin. Sabi doon sa verse 8, He has shown you, O man, O mortal, what is good. Sinabi ng Panginoon, o ito, tao, ito yung mabuti. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ang aklat po ng Mika ay isinulat ni Propeta Mika para sa kanyang bayang Israel. Kung saan ang panahon ito ay napakaraming taong namumuhay sa kasalanan. Alam po natin noon, ang bayang Israel, talagang sila ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kawalan ng katarungan at pagsuway sa Panginoon. At sa talatang 6, at para bang isang nagtatalo-talo yung bayan ng Israel at naglilis pagitan ng Diyos at kanilang bayan. At tinanong ng Israel, o bayan ng Israel, ano ba ang dapat naming gawin upang kalugod-lugod kami kay Yahweh? Inisip nila kung sapat ba ang maraming handog. Kahit nga po ang kanilang mga panganay gusto nilang handog upang maparangalan ang Panginoon. Ganun po ang paniniwala ng bayang Israel. At inisip nila, sapat ba ang aming mga sakripisyo o ang aming mga panglabas na gawain sa reliyon? Dahil lang pala ang bayan ng Israel po noon, habang sila na gumagawa ng kasalanan, para baliwala sila. Marami silang baka, marami silang di ba nung panahon ng lumang tikpan, once nagkasala ka lang, o ito, pwede na itong Ganun po ang paniniwala ng bayang Israel nung panahon po ni Propeta Mika. Ngayon po, sa ating pong panahon, sa kasalukuyan po, ano po ba ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay? What does God require of us? Minsan ba natanungin nyo yung personal, Panginoon, ano ba ang kalooban mo sa buhay ko? Ano ba ang gusto mo, ang nais mo sa buhay ko? Minsan alam na natin yung sagot pero hindi natin magawa. Para yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Isa pong gusto ng Panginoon o required ng Panginoon ay yung God want us to do justly. Kailangan tayo ay makatwiran o makatarungan, matuwid. Gumagawa ng karunungan, ibig sabihin mo is to live rightly and fairly before God. Hindi lang po sa Panginoon, maging po sa ating mga kapatao. Minsan di ba iniisip natin na hindi. Ibang lahi yan, kailangan dito lang kami.
Pagkabayan-kabayan lang. Pero ang Panginoon ay patuloy tayong tinuturuan. Dapat maging patas, maging pearly yung ating pagtrato sa bawat isa atin. Sabi doon, ang Diyos ay naghahanap ng taong nangmumuhay ng tama sa kanyang harapan. Naghahanap ang Diyos ng taong namumuhay ng maayos, ng tapat sa kanyang harapan. Maging tapat kahit walang nakikita. Di ba, minsan sa ating mga trabaho, lalo na kung tayo ay mga matagal na sa ating trabaho, sabihin natin, ikaw munang gumawa niyan, matagal na ako rito. Sabihin natin, ikaw muna kasi bago ka lang. Minsan, inaabuso natin yung pagtitiwala ng mga may-ari o mga company o mga kilala natin. Sabi, dapat maging tapat tayo. Sa trabaho, sa negosyo, sa mga responsibilidad, piliin natin ang tama kaysa sarili nating mga pakinabang. Di ba napakahirap sa tao? Minsan hindi, kailangan sarili ko muna unahin ko. Dati yon, pero nung tayo kumilala at nagbabago sa Panginoon, lagi tayong may puso sa ating mga kapwa. Amen. Ano mo ba ang record ng Panginoon? Sabi, huwag manglamang sa abwa. Kaso ngayon, baliktad na. Tayo minsan nalalamangan eh. Pero mabuti ang Panginoon. Patuloy tayo nakasurvive sa biyaya at habag ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay dapat makita sa paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Sabi din, huwag tayo manluloko. Di ba uso ngayon yung mga scam? Usong-uso ngayon yung may tatawag sa'yo, o nanalo ka ng ganito. Dahil ikaw gusto mo naman magkaroon ng biyaya o kagatin mo. Sila yon, hindi po tayo. Ipaglaban ang tama ng may pagmamahal. Kung may nalipin, huwag nating baliwalain. Maging bahagi tayo ng solusyon. Hindi po yung gagatungan pa natin minsan, di ba? Asan yung katarungan doon? Asan yung hustisya? Di ba, minsan madalas nga susulsulan mo, sige, gawin mo yan. Nasa likod mo ako. Mayroon ba tayo dito? Tayo po ay maging bahagi ng paglutas ng bawat suliranin ng ating kapwa-tao. At higit sa lahat po, tandaan natin na ang lahat ng bagay ay nakikita ng ating Panginoon. Mari sinabi mo, hindi, nakatago ako eh. Mari sinasabi mo, hindi man ako kilala ng taong ito. Mari sabihin mo, bahala na. Pero po, ang sabi po
Sa Hebro chapter 4, verse 13, ang lahat ng bagay ay hubad at bukas sa mata ng Diyos. Sabi nga nung ni kaliit-liitan o bilang ng iyong buhok, alam ng Panginoon. Ano pa kaya kayo? Ano pa kaya yung ating mga iniisip? Wala po tayong may tatago at itatago pa sa ating Panginoon. Madaling gumawa ng tama kapag may nakikita. Pero ang tunay na katapatan ay makita pag walang nakakakita, walang ibang nakita, kundi ikaw lang o ang Panginoon kasama mo. May isang kwento, isang tendera sa Pilipinas. Ito po ay isang miyembro ng church doon sa Nueva Ecija. Siya po ay nagtitinda sa palengke. Dito po ay masasabi natin ito ay namumuhay na may katapatan. Dahil kahit ano pong may pagkakataon siya na pwede niyang lukuhin o pwede niyang dayain yung kanyang mamimili. Minsan pinagkakatiwalaan siya, naiwanan siya, iwanan ko muna ito, pakinalang. Pero hindi po niya ginagawa. Kundi patuloy siyang nagiging tapat, nagiging siyang makatarungan, at sa buhay niya kung ano yung kanyang pananampalataya. Minsan po, di ba sa palengke, minsan yung mga timbangan natin na nilalagay pa nila ng mga pabigat para maging makalamang. Pero ang kapatid na po ito, napakabuti po ng kanyang puso. Tunay nga po na ang kanyang pananampalataya ay kanya pong isinasabuhay. Amen. Sa pangalawa po ay nandun na what does the God required of us? God wants us to love mercy. Umibig sa kaawaan. To love mercy. Sabi doon, mercy, showing kindness, compassion, forgiveness, and grace, even someone does not deserve it. Hindi lang pala dapat yung kaawaan mo yung bati-bati kayo. Di ba minsan sa isang pamilya, lalo na kung may mga ari-arian. Ito, normal na lang po ito sa Pilipinas. Pag medyo malaki ang ari-arian mo at nandun po, 100% na talaga nandun, nag-aaway-aaway kayo. Dahil po sa pakinabang. Ang umibig sa kaawaan ay nangahulugan natutong maging mahabagin, mapagpatawad, at handang tumulong sa taong nangangailangan. Hindi lamang tayo tumatanggap ng awa sa Diyos, tinatawag rin tayong magpakita ng awa, maging hindi po sa ating mga kaibigan, o hindi natin mga kakilala,
Sabi po, ang taong nakaranas ng awa sa Diyos ay natutong magpakita na rin ng awa sa iba. Di ba totoo ito? Minsan nga, kahit hindi natin kakilala, pag mananghingi sa atin, dahil alam natin na mayroon naman tayo, hindi tayo nagtataubiling bigyan. Papakita po tayo ng kaawaan. Madalas nga po dyan, pag ilang beses na po, mga ibang lahi, na minsan, brother, give me 5 dirham. Di natin alam kung nagsasabi ng totoo. Pero wala, dahil alam mo na mayroon ka naman. At ikaw ay nahabag sa kanilang sinasabi, totoo man na hindi. At ikaw ibibigyan mo. Isa po rito yung ilustrasyon ng mabuting Samaritano doon sa aklat ng Lucas chapter 10 verse 30 hanggang 37. Ang sabi doon, may isang tao na kung saan ay binugbog, iniwan sugatan, at may isang pare na dumaan at nakita ito at lumihis ng daan. At maya-maya naman ay may isang Levita nakakita doon sa taong duguan. At ganoon rin po ang kanyang ginawa. Lumihis ng daan. Buti na lang at may isang mabuting Samaritano. Nakita itong binugbog at sugatan na tao. Ano po ang kanyang ginawa? Kinuha niya, ginamot niya, dinala niya sa bahay panuluyan. Hindi lang yon. Nagbigay pa po siya ng denaryo. At nagbiling pa doon sa tagmahala ng bahay ito. Sabi, kung kulang pa ang halagang ito, sabihin mo sa akin. Sana po maraming tao yung tulad ng Samaritanong ito. Pero ngayon sa realidad po ng buhay, napakabaligtad po. May nababalitaan tayo minsan na nabugbog, na-hold up, at may nakakita minsan na sinasaliksik pa kung mayroon pang natira. Nasaan po yung awa? Nasaan po yung habagan ng tao? Kaya ano ba ang aral ng Samaritanong ito? Sabi doon, ang aral, ang tunay na awa, hindi lamang naawa ka, kundi kailangan gawan mo ng aksyon. Kumilos ka. Hindi lamang, ay, naawa ko sa iyo. Pasensya na. Iba naman yung nagpapaawa. Halata mo naman yung nagpapaawa, di ba? Kaawaan. To love mercy. Sabi na matutong magpatawad, huwag kaya ang galit at samang loob ang kokontrol sa aking puso. Nakakatulog ba tayo pag minsan may sama tayo ng loob? Maganda ba ang iyong pakiramdam? Minsan di natin may iwasan, di ba? Minsan sa ating mga trabaho, nandun na nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Minsan, dinadala natin sa bahay,
Sabi ng salita ng Panginoon, matuto kang magpatawad. Matuto kang iwasan yung sama ng loob. So paano po natin ito ipabuhay? To love mercy. At isa pa po, huwag agad maghusga. Baka hindi natin alam ang pinagdadaanan ng tao. Di ba sa Pilipinas, napakaraming marites. Siguro kasi kay ganyan yan. Buti nga sa kanya. Ang tao po, mabilis po ang isip. Mabilis po humusga. Pero po ang mga anak ng Diyos, ano po na tinitimbang niya kung ano ang sitwasyon, ano bang sasabihin niya, ano ba ang... At laging nangunguna sa kanyang buhay yung awa, yung kahabagan. Ipakita ang awa dahil tayo rin ay nakatanggap ng awa mula sa ating Panginoon. Kaya nga po, tayo ay mga papala dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, narito tayo. Sama-sama tayong magpupuri, sumasamba, nakikinig na kanyang mensahe. Dahil po ang kahabagan ng Panginoon ay patuloy niyang pinapadaloy sa bawat isa sa atin. To love mercy means huwag lamang makaramdam ng awa, kundi kailangan mong kumilos. Kumilos ka. Kilos, hindi lamang yung naawa ako sa iyo. Nakakaawa ka naman. Kung may magagawa po tayo, gawin po natin yung nais ipagawa ng ating Panginoon. Alam po natin ang Santong Espiritu laging kumikilos sa ating mga buhay. Alam po natin ang Santong Espiritu ay laging nangungusap kung ano ay yung gagawin. To love mercy, isa po sa requirements ng Panginoon sa bawat sumusunod sa Kanya. At pangatlo po ay yung God wants us to walk humbly with Him. Ang sabi po ni Santiago, come near to God and He will come near to you. Wash your hand, your sinners, and purify your heart, your double-minded. Lumapit kayo sa Panginoon. At ang Diyos ay lalapit sa inyo. Malaya po tayo makalapit sa Panginoon. Dalawang kamay po na naghihintay ang Diyos sa atin. Wala pong sinsino ang ating Panginoon. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, ang kanyang paanyaya po ay para po sa lahat. Lalo na po sa ating mga Kristiyano.
na patuloy tayong inayayahan na lumakad na may kababaang loob sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan kung tayo ay lumalakad kasama ng Panginoon, kailangan yung hindi tayo nauna. Minsan, inunahan natin yung Panginoon, inunahan yung plano ng Panginoon. Hindi, Lord, ito yung gusto ko. Bahala ka na muna. Ako na itong gusto ko. Lord, gustong-gusto ko talaga to. Naranasan niyo na bang gano'n na minsan nanampalataya tayo pero yung gusto pa rin natin yan susunod? Huwag natin unahan ang kalooban ng Diyos at huwag rin tayo lalayo sa plano ng ating Panginoon. Minsan, dinadivert natin yung kalooban ng Panginoon sa kagustuhan natin. Minsan, naglalawan yung spirit natin at ating physical. Minsan, titibagin pa natin. Dito ba sa kaliwa o dito sa kanan? Pero maliwanag na sinabi sa Aklat ng Mika na kailangan lumakad kayo na may kababaang loob, kasama po, hindi po nauuna. Hindi po lumalayo. Ibig sabihin, dalawa kayo ng Panginoon. Kaya lahat ng plano mo, lahat ng desisyon mo, lahat ng gusto mo, ay patuloy mong sinasangguni, pinagkakatiwala sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Alam po natin na hindi po kalooban ng Panginoon ang bawat isa ng Kanyang mga anak ay dumamas ng paghihirap. Hindi po kalooban ng Panginoon na ang pamilya ng Kanyang mga anak ay magdusa. At higit po sa lahat, alam po natin na ang plano ng Panginoon mas higit sa plano ng bawat isa sa atin. Ganun po kabuti ang ating Panginoong Hesus. Ganun po ang dapat isaisip natin bilang mga tagasunod niya. Ang bawat buhay, ang bawat araw, ang dapat, ang buhay natin ay lagi may kababaang loob na sumusunod, nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Pag sumunod po tayo sa Panginoon, alam po natin na hindi po tayo mawawala sa linya ng Kanyang panukala, ng Kanyang plano sa ating buhay. Bagamat alam po natin, hindi po mahirap. Sino bang sabing, ay, napaka-smooth lang ang pagsunod sa Panginoon. Napaka-smooth lang ang paglakad sa kalooban ng Panginoon. Mahirap po.
Napakaraming laban sa espiritu. At sa ating physical na kalagayan. Di ba? Minsan gusto ng physical mo na itong gawin mo, pero hinihipo ka ng espiritu ng Lord. Anak, huwag dyan, mapapahamak ka. Pero dahil sa matigas ang iyong ulo, dahil sa matigas ang iyong kalooban, imbis na kasama kang lumakad ng Panginoon, nauuna ka sa Kanya. Lumalayo ka sa Kanya. Lord, bahala muna ako sa buhay ko. Ang tagal naman kasi ng answered prayer, Lord. Naiinip na ako. Nagkakaedad na nga ako eh. Tunay nga po na mahirap. Ito po ang realidad ng buhay Kristiyano. Hindi po smooth ang buhay Kristiyano. Pero alam po natin kung ano ang tropeyo. Alam po natin kung ano ang layunin natin kung bakit tayo sumusunod sa kabila ng sakripisyo natin. Dahil alam natin, walang katumbas na kagalakan, walang katumbas na material, at walang katumbas sa anumang bagay na maaari makabit ng tao dito sa libutan. Dahil po ito, yung kalooban, ito po yung nais ng bawat Kristiyano. Yung makasama po ang ating Panginoon doon sa kanyang kalawalatian. Pansamantala lang po yung hirap. Pansamantala lang po yung dosa. Pansamantala lang po ang lahat ng bagay. 10 taon, 15 taon, 60 years old, 70 years old, 80 years old. Pagkatapos po ng buhay mo rito, kung ikaw ay patuloy na lumalakad, na yung may kababang loob at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, magalak ka. At yung assurance, sigurado, nandun sa piling ng ating Panginoon. So tunay nga po na pinag-aralan natin ay isa lamang pangkaraniwang aral bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon. Ang tanong po, kaya po ba natin ipamuhay? Kaya po ba natin ibigay? Kaya ba natin tupdin yung sinasabi ng aklat ng Mika? Ito po ay utos sa lahat ng mananampalataya na gusto at patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Ito po ay napakaliwanag at ito po ay napakababaw kung ating pong iisipin. Ay, easy lang to. Pero po, yung ating aplikasyon po sa buhay natin, paano ba natin papatunayan na tayo po'y karapat-dapat sa harap ng Panginoon? Sabihin natin, ay, mahabagi naman ako eh. Hindi, matuwid ako. At higit sa lahat, lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon. Talaga lang ba? Parang dinadaya mo lang ang iyong sarili. Sana nga.
totoo. Sana sa umagang ito ay mabuksan po ang ating mga pananaw, ang ating pong isipan sa napakakaraniwang mensahe ng Panginoon na patuloy na binibigay sa atin ang kanyang aral, ang kanyang salita bilang kanyang pagsunod. Ang tanong po, handa na ba ako? Handa ba ang buhay ko, Diyos, na tukdin ang iyong mga requirements bilang isang tagasunod mo? Handa na ba ako, O Diyos, na ipakita yung katarungan, na ipakita yung kaawaan? Handa na ba ako na lumakad na may kababaang loob sa iyong paanan? Sana po sa umagang ito ay sariwain po natin yung mga salita ng Panginoon. Di po ba simple lang? Simple lang ang iyong babasahin. Ngunit ang iyong, kung paano po natin isabuhay ang bawat kataga na nakasaad sa sulat ni Micah. So purihin po ang Diyos sa umaga ito at patuloy po nating patuloy po tayo samahan ng banal na Espiritu at naway tulungan tayo ng kanyang Espiritu upang makamtan, upang tupdin kung ano ang kanyang mga panukala, anong kanyang mga requirements, ano ang kanyang nais sa ating buhay bilang kanyang mga tabagsunod. So purihin po ang Diyos. Binibigay ko na po kay Pastor Jess yung Amen. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, do what is right. No? Yan po yung required sa atin ng Panginoon. Lagi nating gawin kung ano yung tama. No? Doon tayo sa tama. Tapos, pangalawa, yung love talaga ng bawat isa sa atin. Kasi po itong panahon na ito, medyo nababawasan na yun konti. Nababawasan na yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen. Napapalitan ito ng maraming alalahanin, maraming marahil galit. No? Pero sabi ng Panginoon, the Lord remind us that the love, no? yung love natin, lalo na sa isa't isa, ito'y mag-go deep. No? Tapos ito yung nakaraan, sabi ko doon sa isang kapatiran, walk humbly. Amen. Kahit anuman ang ating marating. Amen? Same pa rin. Wala tayong pagbabago. Hindi dapat nagbabago. Yung humble pa rin tayo. Amen? Hindi tayo tumataas. Hindi tayo nagsasabi, wala yan. Walang narating yan. So kahit po may marating tayo o wala tayong marating, mananatili tayo sa presensya ng Diyos. At yun po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen, amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. This week po, let us ask the Holy Spirit para examine our heart. No? Kasi po sa susunod na mga panahon, we will be starting our Daniel fasting. Amen? Are you excited? Amen. That is 21 days only. Amen? 21 days only. You'll be fast, no? Pero hindi naman fasting talaga yan na totally wala.
you will eat. But not meat, not fish, but all vegetable and fruits. Amen. Hallelujah. So be excited about that. Amen. Maybe the Lord's seeing you. Nakikita tayo ng Panginoon na medyo naglulusugan na tayo. So we needed that. We needed that. Hallelujah. Walk humbly. Amen. And the Lord shows us mercy. Amen. Kung paano pinapakita ng Panginoon yung kanyang kahabagan sa atin. Maging mahabagin din po tayo sa ating kapwa. Amen. And we need to be in His presence as always. Hallelujah. Amen. Let us all bow down and let us pray. Hallelujah. The greatest offering that we can bring to God is not merely what is in our hearts, but in our life that is fully surrendered to Him. Hallelujah. Lord, we surrender everything to You in Jesus' name. We know, Father, that You doesn't want to be religious men and women. Pero Panginoon, yung nag-uobey sa iyo. Let the obedience overflow to us, Lord God. Lord, marami ka pong favor na ginagawa po sa bawat isa sa amin. Every now and then. Hindi mo po kami pinagkukulang, Panginoon. As we can see, Lord God, our life, our family, our jobs, Lord God, You bless them. And we are so thankful about that. But that blessing must not remain in us only, Lord Jesus. Thank You for opening our hearts, opening our hands to reach out others, to reach out more souls, to reach our friend, our family, our dear relatives. Hallelujah. And to reach out our brethren. Hallelujah. Wala pong sino man sa bawat isa sa amin na magkukulang, Panginoon, sapagkat kami inisa, nag-iisa lamang sa iyong harapan, Panginoon. We're only one in You, Lord Jesus. Hallelujah. And we have that one hope. We have that one God. And we have that one Spirit that continuously moving in us. Panginoon, samahan mo po lagi ang iyong mga anak, Panginoon. And make us strong. Make us strong. Hallelujah. Towards everything that challenges us. Hallelujah, Lord Jesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at sa lahat ng naintindihan at narinig namin ngayong umaga, Panginoon. Lord God, that is so simple, Lord God, but it's really, really moved us. Salamat, Panginoon. May we continue to walk rightly before You. Hallelujah. In Jesus' name. This is all our desire and all our prayer. Amen and amen.